Posible ba nga moabot ang panahon nga aduna nay mga bag-o nga mga very strong nga mga obispo nga mga batan-on o kining mga batan-on nga mga obispo, they are men of discipline. What is right is right, what is wrong is wrong. Posible ba ka ni? Ang mutubag lagod ni ini mao ang si San Mateo. Si San Mateo mingon sa Matthew chapter 5 verse 29 to 30. Nagingon si San Mateo nga kung ang atong mata mo'y hinungdan nga tibuok lawas nato maimperno, lugita ang maong mata. Kung ang atong dunggan mo'y hinungdan nga imperno ang lawas, putla ng dunggana na. Ang atong kamot mo'y hinungdan nga maimperno ang tibuok lawas, putla ng maong kamot, kaysa itambog sa imperno ang maong lawas. Naunsa may itong mga pamalandong ni si San Pablo mingon sa 1 Corinto 12 versikulo 12 ngadto sa 30 nga kining atong lawas may nagkadaiya nga mga bahin, no? Na ay mata, ilong, ngipon, tiil, tanan. So we form part in one body. Naon sa bay significance ni ini? We form part in one body. Gipatin-aw ni San Pablo diya sa iyang sulat ngadto sa taga Colosas 1:18 nga kining maong lawas is the mystical body of Christ. So unsa ning mystical body of Christ? It is the church, mao ang simbahan. Unya diha sa Efeso 2:20 ngadto sa 22 nga gibulagway diha ng simbahan nga gisukad gyud na sa patukuranan sa bato. 1 Corinto 10:4 spiritual stone. Unya we have the Mateo 16:18-19, the material stone. Now unsa ba gyud ni misteryo sa simbahan? Unsa gyud ni misteryo? Duha ning simbahan, kining material, kining mao ni, no? Ang that church nga ibalhin kini this sa katagbakan nga mao ni ang that's material church, ibalhin ni Father Inita, no? Congratulations Father, nga rin nasa bag-ong simbahan. Unya karon ikaduha nga klase sa simbahan mao day ang katawhan sa Dios. So kining katawhan sa Dios mao kini ang gipasabot the mystical body of Christ. Nga mao giingon ni San Pablo sa Colosas 1:18 nga kining simbahan, ikaduhang klase sa simbahan, it's not the building but the people of God. Now kini karon nga simbahan na ba gyud ni presence sa Dios? Yes. May pamatuod si San Pablo sa 1 Corinto 3:16 nga nagaingon nga kitning atong lawas mao'y templo. In other words, simbahan mao ni ang Pinoy-anan sa Espiritu Santo. Unya iyan ang giusab pag padayag sa 2 Corinto 6:16 nga ang Espiritu Santo, ang Dios, nagapuyo diha kaninyo, diha sa simbahan. Nasagrado pagyud ang simbahan, sagrado pagyud ang kining maubang templo, kining atong lawas, Pinoy-anan sa Espiritu Santo. Natandog ko sa Salmo karon, no? Ang Salmo mingon, mangita ako sa templo sa Dios. Mangita ko sa templo sa Dios. Niya patandog sa ta sa
giingon ni San Pablo sa 1 Corinto 3:17. Samtang miingon sa San Pablo nga kining atong lawas mao ang pinuy-anan sa Espiritu Santo, 1 Corinto 3:16. Pero may baod si San Pablo diha sa 1 Corinto 3:17 nga ayaw ninyo guba ang templo sa Espiritu Santo. Ayaw ninyo guba ang simbahan. Ayaw ninyo guba ang maong lawas sa tao. Ayaw guba. Ya, nasubo kita kay we did not expect nga ang nahitabo na karon sa game warning ni Bishop Alberto Oy. I'm sorry, ni Bishop Arturo Bastes. Nga kahilakon si Bishop Arturo Bastes dito gyud sa National Pro Summit. Ni padayag siya nga iyampo nato ang mga kaobispuhan kay iyampo lang nato, iyampo lang. Tingnan ko mano ba iyang isite ang Catechism of the Catholic Church 675. Ang Catechism of the Catholic Church 675 nagkanayon nga sa dili pa mobalik si Kristo niining kalibutan, dunay dako nga trial, pinakadako nga trial. Ug kining pinakadako nga trial mao ni ang apostasy within the church. Within the church. Nya namalandong ta. Wa ko ka abig magkuog ang mga apostasy katong gi-fight namo sa Catholic Faith Defenders batok sa mga Katoliko nga mihawa na himong protestante. Katuo kami nga mao kini mao nga ang Catholic Faith Defenders mi fight gyud na, no? Kaya naman na sa Santiago 4 City nga sukli ninyo ang yawa ug mokaratil ka nagdagan na si San Pablo sad ningon sa 1 Pedro 5:8 nga ang yawa sama sa leon nga naglibot-libot nato pagbantay mo na nga we must be aware. Diya si San Juan sad ni pamatuod sa Revelation 12 verse 11 nga mabuntog yun ang gahong sa yawa, mabuntog ni ug ang katawhan may mabuntog ni. So magbalampuson ta pinagi sa dugo sa nating karnero ug sa kamatuoran nga isangyaw nila. So apologetic truth may musangyaw. So kamatuoran dugo ni Kristo, we have done it through the Holy Mass, transubstantiation sa dugo ug lawas ni Kristo. So mao naka ang mensahe karon, no, ni Father Hinita nga ini putuhan karon sa unsang paagi sa atong apologetic truth nga mubarog ta. The very reason why Christ has founded the church, matud pa ni His Holiness Pope Leo the 14, ang reason nga no gitukod sa Dios ang simbahan is not to conform to the world, is not to adapt to the world. Gitukod sa Dios ang iyang simbahan dili sa tumo nga mo alayon ang simbahan unsay gusto sa kalibutan, sama sa nahitabo karon nga si His Holiness Pope Leo the 14 gustong ipasud sa laang ni President Trump. Kinaan naman ay pasidaan-daan nga dunay mahitabuon niya nga peace kunuhay, artificial peace. Doon na kunuhay kalinaw, pero kanang maong kalinaw, it's Antichrist. So, congratulations, Your Holiness, Pope Leo. Nga, gipasod siya kunuhay sa Trump Peace Panel para magpirmahay kunuhay nga na peace, but that is not the real peace. Mao na ang warning daan pagbantay mo. So, nakapasar gyud si Pope Leo, no? Ang gipadayag ni Pope Leo, it's not artificial peace. There is no peace when we have to invade nations. There is no such peace kung ang gahom, ang kahakog maoy magdumala kanato. There is no such peace.
So dinhi nagbattle na si Trump representing the world ug si His Holiness Pope Leo the 14. Ang gipasabot ni Pope Leo nagpasabot nga Christ has founded the church not to conform to the world. Wa magpasabot nga ang simbahan unsay gusto sa kalibutan, possessed, dictated by the demons of pride, demon of envy, demon of avarice, demon of anger, kining gubat, demon of anger, avarice, kining kahakog sa oil nga ikaw USA mo control sa oil sa kalibutan, lakip na sa Iran, third highest ranking sa oil production, ikaw may mo control. It's avarice. So nining tanan dili mahimo. And so matud pa ni Pope Leo nga that Christ founded the church in order to convert the world. Dili to adapt the world but to convert the world. In other words, conversion. So unsa bay conversion? Sa divine mercy mao kini ang the last yun ni before the second coming ni Kristo, divine mercy. Ang message sa divine mercy mao nga conversion. Ang conversion is repentance. Unsaon man pag-repent sa tao kun dili i-identify ang sala, i-identify na unsang sala. Now, nahimo ba ni sa church authorities mo na atong gikasub-an? Example, mitubag si Dr. Rene Joseph Bolicer, mitubag si Brad Sir Ben, mitubag si Ma'am Celestina Aliawan, mitubag si Ma'am Maria, no, sa among group chat sa Divine Mercy Crusader. Sa diyang atong gidayag ang tubag sa pangutana sa presidente sa Kolehiyo de Leon, si Dr. Bobong Legitimas, na siya mo'y presidente sa chair delegate sa Paris Pastoral Council sa Birhen sa Kasilak. Ang utana siya nga, Sir, kung sabay kasulti sa Catholic Faith Defenders, na ako'y president, ako'y chairman delegate sa PPC sa Kasilak, pero wa ko ka tugkad nga, wa ko galibog ko nga how come nga naa may tudlo nga LGBTQ na sakop sa parokya. Sao man ipag-evangelize nahug man ta ini og wa ko kasabot unsa may kasulti ninyo sa Catholic Faith Defenders. Now, sa ngalan sa CFD Dasdas, Catholic Faith Defenders defend against Satanism, do all sanctifications. Ako nang gi padayag official na sa ato ang please refer to our YouTube channel Dr. DF nga ang parokya PPC sa Kasilak nasudlan sa LGBTQ. So mo ni sampol. Now, ato nang gidenounce that is evil, that is demonic. Kay gisudlan instead i-convert ang simbahanay noon mao gi-convert ngadto sa LGBTQ ug ang sentro anang LGBTQ is nasa Lesbos. Lesbos mao na ang ilang agenda nila by 2030 what na control na ang simbahan. So musud yun sila sa simbahan. In the governance of the church, it's their program to destroy the church, to destroy the church. Remember mga kapatitan, remember mga kaugispuan, the role, the target of LGBTQ, sila mga workers na sila sa depopulation agenda. Kanang depopulation agenda, 30 na ka mga leaders, 30 to 31 ka mga leaders. Usa niya na si Bill Gates, mao na ikatapusan nga leader sa mga world leaders. Ang ilang role nila is depopulation, pagba. Now, ang last nila nga pamaagi is depopulation, nga pamaagi pag depopulate gawa sa gubat nga daghang mga matay. Ang ilang role is dili mo sanay ang mga tao. Unsaon man dili mo sanay ang mga tao. So katong family planning sipyat man kay mga kondo buslot man ayudi na sahay man masipyat kaya sa panauban ng tumaro nila, no?
So ang ilang gipaagi para mulampos nga di mudaghan ang mga tao supak sa plano sa Dios. Mao ni nga naay gitawag og LGBTQ same-sex. So kanang same-sex mo na nga gi-institutionalize nila kinahanglan kanang concept nga laki sa laki, baji sa baji unya LGBTQA+, kining tanan para makasud kini no sa simbahan. So nahitabo nga nakasud sa parokya sa Kasilag. Unya gidayag nga structure na di ay ni sa diocese during the time of Bishop Alberto Oy Paita. Unya dili kay kinira di ay ni sa structure di ay diretso na sa mga chapel na ang structure mao nga kinahanglan nga sa diocese ngadto na sa parish ngadto na sa hierarchy ngadto na sa parish na ay LGBTQ nga nagmisyon sud sa cluster. Asa ka Kinuo ko natuman gyud ang maong bisyon ni ini sa Lisbos nga musud sa simbahan, mo control sa simbahan. Naon sa may purpose ini, it is to destroy the church. To destroy the church. Mao ni nga karon sa Santos nga misa, nakapamalandong ta nga miingon sa salmo, nangita ako sa templo, balay sa Ginoo. Ang balay sa Ginoo. We are the church. Una miingon si San Pablo, ang muguba sa templo sa Dios ang atong lawas silutan sa Dios. Naun sa silot naa sa Mateo 5:29-30 nagaingon nga kung kining mata mo hinungdan nga maimpierno ang lawas lugita ka na. Kung kanang kamot mo hinungdan nga maimpierno ang lawas putla ka na. So sa may nahitabo ang akong ig-apo diudugon ako kaya nakita naman nga wala nahimo ng disipulo sa Encantada Paita. So ako laing nahimo kay dili man mo duol na gidipinsahan man pod unsay nahitabo. So in chat ingon siya nga kinsa ka nga mo correct nako wa manggani mo himo og koreksyon ang pare okay manggani ang pare. So muna akong pangutana, how ka nga okay ang pare? Muna nakita nako sa mga simbahan, ang mga weddings, mga activities sa church, mga Encantada na mo nag-facilitate. Nawa badlunga. So na-trace up nato kagabi ilang structure na di ay ni nga ang magduma sa mga activities sa church. Mga Lisbos, Rainbow Coalition, mao di mga badlunga. Mao ni nga na structure na dani from the diocese to the parish downward na sa mga chapel. This is to destroy the church. Mao ni nga unsa may defense sa Ginoo. Kung ikaw church authority regardless of your position, ora paroko ka ba o obispo ka, ikaw may hinungdan nga i-warning ni San Lucas diya sa Lucas chapter 17 verse 1 to 2. Unsay gingon ni San Lucas, kung ikaw may hinungdan nga nakasala kining usa sa gagmay nga mga bata, mas maayo pa hiktan ang imong liog sa galingan sa bato, guyuron ka ug itambog ka sa dagat. Mas maayo pa kaysa makaangin ka sa usa sa mga bata sa pagpakasala. So unsa may daga niini? Kinsay hinungdan. So mao di ay ang nakita nako sa subo ba. Mao di na influence ang mga bata ron pagka high school na wa na ang utok mindset, mental illness na. Mental illness ang mga doctors, psychiatrists, doctors, etc. Kini karong LGBTQ, it is a mental illness, it is not
inborn. Dili na inborn. It is not according to the law of nature. It is mental illness. It is psychological. Ngano napuison ang utok. O kinsay nakapuison, nakasuod sa simbahan. O sa diha nga giapil na sa pastoral council, gisud na sa structure sa simbahan, gikan sa diocese down to the parish, down to the chapel, nga naa na LGBTQ, apil na nga mo'y mag-control, giguba na. Mao na nga, mao ni gingon sa PCP2, Second Plenary Council of the Philippines Acts and Decrees, paragraph 81 to 82, nagingon nga sinful structure. So kini sinful structure gub-one. So matuman ba na? Yes. Naa sa Revelation 20 verse 1 to 3 nga moabot ang panahon nga gapusasan si Satanas. Pusasan. Unsay gipasabot pusasan? Revelation 20 verse 1 to 3. Bungkag na ang sinful structures. Bungkag na. So kung pabungkag ang sinful structures, matuman ang giingon ni San Pablo sa 1 Corinto 15:24 nga all religious and political authorities shall come to an end. Religious and political authorities shall come to an end, sa katapusang panid sa kasaysayan sa kalibutan. Bungkag ning tanan. So gatuo ko sa church authorities ang mabungkag. Gatuo ko katong mga 49,000 ka mga Protestante religions. Gatuo ko ang mga bungkag niining church authorities mao ang 10,000 ka mga non-Christian religions. Ana naunay man deta. Mao man dinhi ang kailakon si Bishop Bastes nga iampo ninyo ang mga kaobispuhan. Iampo ninyo. Wa siya mo elaborate unsay nganong iampo inga siya wa na nasud ng apostasy sud sa hierarchy of the church. Maudi ay ni maudi ay ni kay gisud na ang structure sa LGBTQ, ang ilang purpose paggumpa sa simbahan nakasuod. Mauna nga mao day hinungdan di nakabadlong ang mga pare. Maudi ay. Imagine ha, sa luon ikatulo ka tuig na nga na ay isuroy ang misa. Isuroy ang Birhen sa Kasila. Unya kami may sponsor sa LGU magmisa. Pag offering, pagkalawat, ang mahimong assistant inkantada, magbistika. Ang pare, smile ang pare. Wa mo badlong, maudi ay ni. Mo nagikan atuwa na ko mo apel. Was the last. Wa na ko mo apel. So maudi ni hitabo ang hinungdan di ay kamo din church authorities. Kamo din gihimo ninyong legal, gihimo ninyong moral, gihimo ninyong valid ang invalid. Labaw pa mo sa mga kongresista, labaw pa mo sa mga senador nga ang mas grabe ng salaa kaysa mga magbabalaod nga gihimong legal ang abortion. Kanang inyo sara na labaw pa sa abortion. Ano? Kang abortion diha na may bata. Pero kanang inyo para dili mga anak, para dili mamaddos, illegal pa times 30 ng salaa, times 30. Tawagan ta kamo mga church authorities. Obispo, grabe kadakong sala. Mo nang unsa may solusyon ini. Si Saint Augustine din mo'y order ni His Holiness Pope Leo XIV kasi Augustinian. Si Saint Augustine mo'y offer sa city of city of God versus city of man. So unsa bay city of God nga mao na kinikining kalibutan matud ni San Juan. This world shall be transformed into the fullness of God's kingdom. Kining kalibutan maghari gyud si Kristo sa hingpit. Nakana sa Catechism of the Catholic Church paragraph 1048. Unsay gingon sa Catechism of the Catholic Church 1048 nga the world shall be transformed, mausab kini.
Ug nausab kana sa Catechism of the Filipino Catholics, paragraph 2048, unsay giingon sa Catechism for Filipino Catholics nga matransform, meaning ang deadly souls nato mabanhaw ta, mahimutang buhing santos, mabanhaw ta. Unsa ang pagbanhaw nato? Si San Pablo mitudlo nato sa Roma 8:6, second clause diha sa Roma 8:6 nga ang atong hunahuna mahimo kining espirituhanon, meaning nga mapuno ta sa unsa bay divine plan, unsa bay divine will, unsa bay divine laws. So ipatuman na. So niining puntuha karon, kini karon nga gubon ang simbahan, plano ba sa Dios? Dili. God founded His church. Mo nang imingon si Pope Leo XIV, God founded the church not in order to conform to the world, not in order to adapt the world, but to convert the world. Conversion. So kining LGBTQ nga nasud na sa structure sa simbahan, from the diocese to the parish to the kining chapel, is it pursuant to divine plan? No, dili. It is committing suicide within the church. Mao na nga kahilakon si Bishop Bastes, Arturo Bastes, warning sa Catechism of the Catholic Church 675 nga dunay apostasy within the church. Naunsa bay solusyon ini? Solusyon si San Mateo di padayag. Mateo 5:29-30. So kung ikaw mata, hinungdan ka nga tibuok pares maimperno, ang mga laki, mga high schools magdili na magkursones, magbistida na, ikaw pari mo hinungdan kay gi-influence ninyo, mao day hinungdan ang akong ig-apo miingon kinsa ka nga mo koreksyon ako nga okay man ang pare. Imagine mao di ay kamo day hinungdan ining tanan ni ang pare sa pangutan-on tungod na sa hierarchy sa diocese. Ginoo ko. Mao ni nga disolusyon ni ini si San Mateo miingon, lugita ang mata. So posible nga matuman ang gingon ni Bishop Arturo Bastes. Time would come, posible, to cleanse the church in honest preparation of Christ's second coming, kaysa 2 Tesalonica chapter 2 verse 1-2 nagaingon si San Pablo sa 2 Tesalonica chapter 2 verse 1-2 nga the last sign sa pagbalik sa Ginoo nga naay final rebellion. So katuo tag final rebellion kana bang mga rebelde dili, katuo tag final rebellion kanang naa sa unuhuan 2:18 ngadto 29 nga naay mang revolt mga protestante gikan sa simbahan, mo revolt, mo rebelde, dili na kay 15-17 man na nagsugod. Nagkadaiyang mga religions, Protestant religions 49,000 hangtod na karon, dili di ay final rebellion mismo within the church. It's modernist church authorities. Mo'y may revolt, mo'y may traidor sa simbahan. Do you think ang kaaway himuon nimong officer? Do you think? Tubaga ko no, Archbishop Alberto Oy. Tubaga ko ninyo mga obispo. Do you think si Trump ang mga top leaders sa Iran himuon niyang officer sa iyang armed forces? Do you think? Dili. Ngano man kaaway man na. Maurasad ni ang Rainbow Coalition, LGBTQ, ang purpose ini is to destroy the church. Unya gi-connect ninyo na as officer of the church. Do you think mutabang na sa simbahan? Mupatay na sa simbahan. Mupatay na. So now naagid ninyo na. April 25 gidapita nga moadto ta sa Santo Niño. Santo Niño will save the Archdiocese of Cebu. Santo Niño save the Archdiocese of Cebu against demonic modernist church authorities na mahinungdan magkumpa ning simbahan, pretension of service. Mateo City 21 ngadto sa 23. Busang solusyon ni ini mao si San Mateo mingon, lugita ang mata.
So posible gyud nga by virtue of self-defense, mabot gyud ang panahon. Mabot gyud ang panahon kay city of God versus city of man. Unahon paglimpyo ang suod. Unahon gyud paglimpyo. Mateo City 3 ngadto sa 4. Kuhaan sa ning buling nato. Kuhaan sa basan sa. So mao ni nga karon nga lugiton gyud ang mata. So posible nga modernist bishops promoting, defending, encouraging, protecting, labaw pa ni sa sala sa drug lords, kaya drug lords drugs na wala, pero kinig yung pagkuba sa templo sa Dios, identity sa tao. There is no crime in the world that can compare this crime of murdering a person in the likeness and image of God, violation of Genesis chapter 1 verse 26, violation of Genesis chapter 2 verse 24, violation of Matthew chapter 19 verse 16, violation of Catechism of the Catholic Church paragraph 2333. Man should acknowledge his sexual identity as man, and a woman should acknowledge his sexual identity as a woman. Pero kamong mga obispo, inyong gidawat ang mga murderers of the church. Gihimo pa ninyong officer. Dako mo sa laod. Dako mo. Mao nga, in self-defense, si San Mateo mingon, remove. So posible yun. Posible nga maklinsing ang Catholic Bishops Conference of the Philippines. And not only the Catholic Bishops Conference of the Philippines, ang more or less mga 4,500 to 5,000 ka mga kaobispuhan sa kalibutan. Doon nag-cleansing ni ini. So pag cleansing na ni ini, unsay mahitabo? Mga batanon nga mga proven press sama ni Father Darwin Gitgano, sama ni Father Roy Riambunansa, kinsa pa ning mga maisog nga mga pare following ni Bishop Gerardo Sacco Jr. What is right is right, what is wrong is wrong. Ayaw mo pahanig diha sa Galacia 5:13 nga mo invoke yung human right. There is no such right in doing wrong. Ano naan ninyo na? Kay init-init, bugnaw-bugnaw, isuka ko ikaw. Revelation chapter 3 verse 15 to 16. Mga dunay mga bag-o nga mga pare nga wa matapte sa sala sa influence. Kini si Father Hinita, good ni, no? Makita na to. Unya, doon na pa yung mga pare nga mga bag-o. So posible ni. Lawom og mga theological aspect, because we need the church authorities nga maoy mo pasantos. Ang role sa ordained priest is to produce saints. And how can we produce saints o kita mismo kriminal against the church? How can we produce? Dili, mas dako ng krimen kaysa gihimo ni Trump patay sa kalibutan. Mas dako ng krimen ninyo. Kuno naan ninyo ni archbishops, bishops. Mas dako ni. Mao na nga to cleanse this, and in preparation sa pagbalik sa Ginoo, the cleansing of the church authorities will happen. And get ready, mga batanon nga mga kaparian, to replace Santos, 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 fear.